Hello once again sa lahat ng mga Conoranians ko. Kamusta na kayo? As usual, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako ito, kararating ko lang. Galing ako sa isang meeting, then kwento lang akong konti, no? Ang ulan sa labas, yes. So mag-ingat po kayo, ha? Galing ako sa isang record bar din. Oo, tumitingin ako ng ibang LPs ni Ate Guy. Nako, sold out na. Wala na daw. Oo, tinatanong ko kung meron pa silang mga kopyang makukuha. Hindi naman ako mapangakuan. So, sabi ko, tumataas na raw yung value nung plaka ni Ate Guy. Gosh, ano ba yan? So, the last time na nagtanong ako, 1,500. Tapos sabi nung owner nung record bar na mas bata pa sa akin, ano na raw, nung huling record daw na meron sila ni Ate Guy, pumatak na raw ng 2,500. Naku po, ano ba yan? Diyos ko. Well, sa bagay, sabi ko, I even educated him, telling him na, well, it's Nora Honor, national artist na yon, kaya medyo tumataas na rin yung market value ng mga plaka ni Ate Guy pagka nagkaroon uli ng kopya sa mga antique shops, sa mga vintage record bars. Talagang tumitingin-tingin po ako kanina, kaya medyo na-traffic din ako pag-uwi. Anyway, naikwento ko lang sa inyo dahil ito nga, galing ako sa labas. And kamusta na kayong lahat? At nagpapasalamat uli ako na marami pong tumangkilik ng aking 10th vlog tungkol pa rin sa ating nag-iisang superstar. Ngayong araw po, ang pag-uusapan natin ay yung mga makulay na daigdig ko kay Nora. Meaning, yung aking pagsama-sama, naging escort niya ako eme-eme sa mga social and showbiz functions niya before, na talagang I enjoyed it. I enjoyed her company. I enjoyed being with her. Siyempre, hindi naman ako yung tipong parang magpapaka-high profile ako with her. Hindi. Kasi pag nandyan na kami dun sa venue, andyan na lang ako sa backseat. I just took the backseat. Andyan yung mga press. Ayan, pakakaguluhan na siya. So, I was talking to the other Noranians who were already in the venue. Anyway, napakasaya po ng experience ko. Oo, as a fan ni Ate Guy. Kasi, I'm one of the few lucky fans, siguro a handful lang ito, no, na invite niya to come with her sa kanyang mga showbiz functions. And I am very grateful for this opportunity that the superstar even contacted me just to invite me over and escort her sa ibang mga showbiz commitments niya before. Ito po yung time ng when I think it was in 2017. Yeah, ito na yung peak ng aming closeness ni Ate Guy. Yes, so iisa-isahin ko po sa inyo, tapos kikwento ko yung mga behind the scenes, yung mga kakeng ko yan ni Ate Guy, yung mga kalukalukahan niya naman niya while we were talking. Naku, masaya ito. So hang on, ha. Then, lahat ng yan, pipilitin kong isummarize sa inyo, okay? Siya nga pala, kamustahin na rin natin yung mga bangs. Yung mga bangs na dumadapo dito. Hello, bangs! Okay, enjoy nyo lang ang vlog ko para meron din kayo matutunan, para naman sa inyong kinabukasan ito. Okay, welcome kayo dito sa aking YouTube channel para magkaroon din kayo ng kabuluhan sa mundo, okay? Okay, so much for the bangs. Nadapo ng dapo.
Okay, umpisa na po natin. Noong 2017, una ako pong na-invite ni Ate Guy sa Star Awards for Movies. Yes, nung ito yata yung ginanap sa New Performing Arts Theater sa Resorts World. Okay, siguro mga a week before the awards night, tinawagan ako Ate Guy, sabi niya, Dennis, gusto mo bang sumama sa samahan mo ko sa Star Awards, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit Ate Guy? Wala akong kasama kasi. Ayun, sabi niya ganun sa akin to ha. So, alam ko nang nominated po si Ate Guy sa Kabisera, then at the same time, bibigyan yata siya ng parang special recognition para sa kanyang 50th showbiz anniversary. Okay, so yun ako. So, pumayag na po ako. Okay, so nakita kami ni Ate Guy. Siguro that was around 3 o'clock in the afternoon. Nandun na po ako sa condo niya. Pagkatok ko, ayan, nakita ko si Ate Guy. Mini-makeup pa na siya doon. Tapos, ayan, very relaxed lang na mini-makeupan. Tapos, hinihintay ko siya inside the condo. Then, nung tapos na po siyang make-upan, tapos chika-chika muna kami, sabi niya, doon sa makeup artist, etong pinakagwapo kong fan, at saka friend, sabi niya sa makeup artist. I forgot his name. Oo. Ako naman, parang nahiya naman ako, tigay naman, hindi naman, ang dami naman magwapong fans. Hindi, ikaw talaga yun. Sabi niya gano'n sa akin. O kaya sabi ko na lang, thank you. Ayun. So, yun. Chika-chika muna kami. Siguro si Ate Guy medyo na-stress during the makeup session. So, nag-uusap muna kami about the awards night kasi tinanong ko siya kung nag-expect ba siyang manalo. Sabi niya, hindi siya nag-expect manalo. Basta, ang sabi lang niya po sa akin, pupunta siya kasi naka-oo na raw siya doon sa presidente ng PMPC. Okay, which I forgot who was the president that time. Then, nung nakabisa po si Ate Guy, ang alam ko, naka-black long gown siya. Okay. Meron po kaming picture ni Ate Guy before we went out of the condo unit. Yes, dahil medyo maaga pa naman po yung aming, oras doon sa condo, kaya medyo nagprente-prente muna po kami ng usapan, parang ganyan. Then afterwards, nung on the way na kami sa anyway, the Star Awards for Movies was held on September 3, 2017. Okay. So, tandang-tanda ko pa po yan. So, nung on the way na kami sa venue, ayan, paglabas po natin ganyan sa sasakyan, eto po yung eksena, ganyan. Di nasa lobby na po kami nung hotel. Nung pagkalabas po ni Ate Guy, andyan na po yung mga press people, yung mga media men, ganyan. May in-interview po doon. May in-interview po na, I don't know who was this young star. Oo, nakalimutan ko na po. Basta, nung nakita po sa Ate Guy, nagkaroon na po ng uproaring sa crowd, pati po yung mga media people na interview dun sa young star, umalis, pumunta kay Ate Guy. I was talking to a certain Ranian that time. Nag-uusapan namin kasi kitang-kita namin yung senaryo doon sa lobby. So tawa kami ng tawa secretly na naubos yung nag-i-interview doon sa youngster. Syempre ba naman, sabi nga nila, at ito talagang eyewitness ko sa pagsama kay Ate Guy sa Star Awards. Alam nyo, talagang enigmatic talaga si Ate Guy sa tao. Alam nyo ba yung tipong nagkaagulo sa kabilang bakuran? Okay, nagkaagulo ha. Tapos, susulpot si Ate Guy dito sa bakurang ito. Ngayon,
makikita nila yung mga tao dun sa kabilang bakuran, si Ate Guy. So, ang mangyayari, tatahimik yung gulo doon, ang mangyayari, pupuntahan nila si Ate Guy kung saan siya nandoon. Which I really observed. Talagang, she's still the superstar. She's still the biggest star we have for a long, long time. Kahit sabihin pang seldom na siyang gumawa ng pelikula, wala na siya masyadong TV shows, tapos sabi nila na humina na raw ang box office sa Ate Guy. It's okay, no problem. Ang importante sa stature ngayon ng isang Nora Honor, yung kanyang legacy, yung kanyang longevity bilang isang artista. Not only bilang isang artista, pero isang alagad ng sining. Kasi bibihira talaga na mangyari sa isang artista, for that matter, na tumagal ka ng ganito kahaba. And still, you're being mobbed, you're being talked about, you're being interviewed. Kay Nora Honor lang nangyayari po yan. And I bet you, wala nang iba pa na mangyayari yan sa ibang artista. Kasi ako mismo, napuna ko. Behind the scenes po to, ha? So, I was very observant about how she dealt with people during this big event. So, the way she dealt with it, wala. Nora Honor is still Nora Honor. Ganun lang siya. Napakasimple. So, napaka-low-key. At saka, ang masarap kay Ate Guy, talaga, pagka on and off camera, still the same attitude, still the same personality. Yung, minsan magpapakwela siya, minsan magpapatawa siya, because Ate Guy is a born joker. I suppose, kasi pag kaming dalawa ni Ate Guy, nag-uusap kami privately, nagpapatawa siya. Di siyempre, makikijive ako. Magpapatawa rin ako kay Ate Guy, and she's very, very warm dun sa kanyang reciprocation. Pag ako nagsasalita, anything na gusto naming pag-usapan at pagkwentuhan. So, yun po. Pagpasok po ng mismong venue, dito na po, ayan, nagkita po sila ni Ate V. O mga bangs, andun si Ate V. Okay. Kasi po, si Ate V po, sinabay din na pararangalan dun sa special recognition ng Star Awards that time. So, nakita po sila sa backstage. Actually, ang una pong dumating, ang superstar. Then, siguro mga, I don't know kung 30 minutes after, dumating po si Ate V. Parang ganun yata yung distansya. Ang nakita ko lang po doon, nandun na po si Christopher De Leon sa front row ng venue. Okay. Ang nakita ko rin po, pinuntahan po ni Ate Guy si Christopher, then they had a brief talk. Oo, kasi hindi pa ho nag-uumpisa yung awards night. O di yun na nga po, in-announce na yung Movie Actress of the Year, tayo po sila ni Ate V. And then afterwards, umalis na po kami. Well, of course, pareho din po silang binigyan ng special recognition nga na 50th Showbiz Anniversary thing. Parang ganyan, di ba? Makikita nyo naman po sa YouTube na hinaranahan sila, binigyan muna sila ng song number ni Christopher De Leon at saka ni Cesar Montano. So, hindi ko na po pag-uusapan yan. Hindi na po natin pag-uusapan yan dahil nasa YouTube naman po yan. Ngayon, pag-uwi namin, sabi ni Ate Guy sa akin, Dennis, nagugutom ako, ganun-ganun. O, sige, kain tayo, kakong ganyan. So, may kasama po kami doon sa van. Yeah, I forgot kung sino yung mga kasama namin. Pero I think we were 6 or so. Ganyan-ganyan. Kumain po kami sa isang resto sa Eastwood. So, dun po, medyo nakita ko, medyo
pagod na si Ate Guy, medyo restless na rin, ganyan-ganyan. Basta ang feeling lang niya that time, nagugutom siya. So, it was a late dinner kasi nga po, hindi po kami kumain ni Ate Guy pag alis namin ng condo up to the time na dun sa awards night. So, yun. Yun po yung katapusan ng aming pagsasama. Then, hinatid ko na po si Ate Guy sa condo niya. Then, umuwi na rin po ako kasi nga, it was already, I think it was already almost 2 a.m. in the morning that time. Yes, okay? Then, sunod po niyan, yung 50th showbiz anniversary ni Ate Guy noong October 14, 2017. Ito po yung ginanap sa Sampaguita Garden. Yes, okay. So, before the anniversary celebration, tumawag po si Ate Guy sa akin ng mga hapon on that particular day. Nagpapasundo po. Sabi ko, Ate Guy, sorry kasi naka-oo na po ako doon sa 2 Noranians na susunduin ko kasi hindi po nila alam yung pagpunta doon sa Sampaguita Garden. So, okay naman po kay Ate Guy, ganyan-ganyan. Tinanong lang ako ni Ate Guy over the phone kung anong oras ako pupunta. So, I told her, siguro Ate Guy, siguro mga 6 p.m. andun na ako sa Sampaguita Garden, ganyan. Si Ate Guy parang tinatamad pumunta. Sabi ko, Ate Guy, pumunta ka na kasi maraming fans na naghihintay sa'yo. Tsaka ito, organized po ng Noranians. Talaga pong nag-effort, teamwork po ito. So, during the conversation, Ate Guy changed her mind. So, sige na nga, kung ganyan. Pero na-late po si Ate Guy doon. Then, bago pala po yung anniversary, siguro mga days before, nag-text po sa akin si Ate Guy. Ngayon, she was requesting me to do her a speech para sa kanyang 50th showbiz anniversary. So, umuwi po ako, syempre. Tinanong ko si Ate Guy, Ate Guy, anong gusto mo? English, Tagalog, Taglish? Ako, Dennis, Tagalogin mo na lang. Naku, Ate Guy, ang galing-galing mo mag-English kaya sa mga films mo. Ganyan. Kaya gusto ko tang marinig, live, magsalita ng English. Well, although, andun po yung aking speech, babasahin lang niya. Pero, Ate Guy, talagang sinabi niya sa akin, Tagalogin mo na lang. Okay, so, nagmadali po ako niyan. Siguro, it took me siguro an hour for the whole speech. Revising it, an hour na rin. Ganyan-ganyan. Tapos, handwritten po to ha. So, naibigay ko po to kay Ate Guy, handwritten. Sa kakamadali ko, at gusto na rin niya mabasa, at gusto niyang malaman yung content ng aking speech. Ayun, pinapunta po niya ako sa kanyang condo para ibigay po yung speech niya before the anniversary. So, basing on her reaction, well, thank you Ate Guy, nagustuhan niya. Sabi nga niya, ganda naman. Grabe, Dennis. Ang galing mo talaga magsulat. Well, syempre, parang ako naman po, modesty aside, syempre, it humbled me. Coming from a superstar na sasabihin yung ganon na alam naman sa Ate Guy, hindi naman mahirap i-please yan, di ba? Okay, so it was something very significant for me to do it for the first time with my idol. Then, kaya I was very, very excited writing it. Talagang pinili ko yung mga words, talagang yung mga nabanggit ko po doon sa speech talagang very, very relative po sa ating superstar. Kaya po niya siguro nagustuhan. Hello, Ate Guy, yung aking speech doon, it was because the speech was so honest and truthful. Then come celebration night, di dumating na nga po si Ate Guy. Ito po yung nakausap ko po si Matet, okay, outside the venue. Even Maricel Soriano arrived.
Then nakausap ko din po si Miss Mary briefly bago po dumating si Ate Guy. So I think nandun din po sila Mother Lily, sila Kokoy Laurel, si Elwood Perez, si Terry Honor, I think was there too. And a lot more celebrities na nag-wish kay Ate Guy para sa kanyang 50th showbiz anniversary. Okay. To sum it up, marami pong Noranians na nandoon, nakiisa, nag-cooperate, ay talaga pong talaga po parang awards night din po ang mga suot ng mga Noranians that time. Akala ko nga, lahat nominees. Akala ko, yung iba may production number, yung iba presenter. Nagbuka pong awards night, yung celebration po ng 50th showbiz anniversary ng ating superstar that time. Okay? So, yun po, yung nangyari. So, a little tidbits of what happened during the 50th showbiz anniversary of the superstar. Then, eto na po yung same year. Tapos, magbe-birthday na po ako ng October 27 naman. Yung anniversary po ng Ate Guy was October 14, then birthday ko po October 27. Ngayon, nahihiya po akong imbitahin sa Ate Guy at first. Sabi ko, baka hindi pumunta. Baka, syempre, alam nyo na, baka busy, ganun-ganon. So, but I tried my luck. Parang sabi ko, go na lang ako. Sige, go. I'm gonna call her, I'm gonna text her, informing her that I would like to invite her over to my birthday. So, I got the chance. So, tinext ko muna siya. Sabi ko, Ate Guy, baka pwede ka na na pumunta sa birthday ko sa October 27. So sinabi ko na rin po yung venue at saka yung oras ng birthday celebration. So sabi niya sa akin, sige Dennis, check ko muna yung schedule ko sa October 27. Baka kasi meron akong taping o meron akong interview, which I understood. Kasi that year, medyo mas busy po si Ate Guy sa kanyang mga showbiz commitments. Kung hindi siya makapunta sa aking birthday celebration, I would completely understand. Siyempre, ako pa. Diba? Okay. Marami pa naman taon para i-celebrate natin ang ating mga birthdays, right? Okay. So, hindi na po ako nag-expect. So, then 2 days after, nag-text po si Ate Guy sa akin. Sabi niya, Dennis, tawagan mo ko. Okay, fine. So, I called her up. So, nung tinawagan ko po si Ate Guy, dito na po niya kinonfirm na pupunta pala siya. At gusto niya marinig ko sa boses niya na she will come. So, syempre ako, my gosh, dito ang tuwa ako na while talking to her, sabi ko nga, Ate Guy, totoo? Ikaw ba to? Oo, ako ito. Ang ganyan. I mean, parang, di ba yung parang, you were no longer expecting her to come kasi nga, because of her showbiz commitments, then, here she was, confirming to me over the phone, with her own voice, napupunta po siya sa birthday ko. Sino naman po ang hindi matutuwa nun? At kung sino naman po ang hindi magiging proud nun? Well, isa pa pong bagay ito na kinagusto ko po sa isang Nora Honor. Not because na she went to my birthday, but because of the reason that she can even go out of her way to find this thing very important to her too. Kasi sinabi niya po sa akin, birthday mo yan, in-invite mo ko. So, alam ko, importante yung birthday mong yan. Sabi niya ganun sa akin. So, sabi ko, yes, Ate Guy. Pero sabi ko nga sa kanya, kung hindi po kayo makakapunta, which I was thinking before, it's still okay with me. Ganyan. Pero
Pero, syempre, gusto ko po pumunta kayo. At wala na pong hindian ito, ha? Oo, hindi na ako ihindi, ganun. So, ang sabi ko sa kanya, eto Ate Guy ha, ang itinerary, kung ganyan, pasusundo kita sa driver. Kasi nga, gusto ko nga si Ate Guy, parang merong service coming from me. Ayoko yung mahirapan siya, ayoko yung kung sino pa yung tatawagan niya. So, ako na mismo po yung nag-suggest na ipasusundo ko po siya sa driver namin. So, yun po. Well, true to form, ayan po, pumunta na po si Ate Guy, binigyan ko po siya ng oras, I called her up during my birthday, I called her up, sabi ko sa kanya, Ate Guy, mga 5 o'clock darating na yung driver sa condo. So, exactly 5 o'clock, nasundo po si Ate Guy sa condo niya, at dire-diretso na po siya sa venue kung saan po ako nag-celebrate ng birthday. E di, dumating na po si Ate Guy sa venue ng birthday ko. So, I also invited a handful of Noranians na nakiisa sa akin doon, nakisaya. Sila Doc Danilo Delfin, sila Ariel Yap Reyes, si Letlet David, ang nasirang Gilbert Guy Ferrer, and sino pa ba iba? Anyway, nakalimutan ko na iba, no? Pero just a handful of them. May mga inimbita rin po ako ibang Noranians, pero nagkataon na hindi po sila pwede. Nag-coincide po yung birthday ko sa kanilang mga prior commitments. Okay? So, nung nanonood po si Ate Guy sa introduce ko po siya. Well, incidentally po, birthday din po yun ng kapatid ko. Yeah, sabay po kami ng birthday ng kapatid ko. Hindi po kami kambal, pero sabay po kami ng birthday, pero magkaiba po kami ng taon. Okay? Okay. Nung nasa stage ko, na po kami ng brother ko, inintroduce ko po sa Ate Guy. Kasi wala pa akong nakakaalam na nandun si Ate Guy. Maliit lang po kasi sa Ate Guy doon. Nasa sulok lang po si Ate Guy. Pero she was very near the stage that time. Okay. Nung inintroduce ko po sa Ate Guy, naloko po yung brother ko. Sabi, saan? Ganyan. Ayan, ako. Ganyan. Kasi inintroduce ko po sa Ate Guy ng the Philippines' one and only superstar. So, naloka po ang buong crowd. Oo, nanahimik na naman po yung buong crowd kasi nakakarinig po ako ng mga indistinct chattering, ganyan, among the crowd. Ngayon, nang-introduce ko po over the mic si Ate Guy, nanahimik po lahat. Nung tumayo po si Ate Guy, you know what happened? Tumayo po ang crowd. Grabe po. Standing ovation queen po talaga si Ate Guy, maski po wala sa showbiz commitments niya. So, nagulat po yung brother ko. So, ayan, binati po din Ate Guy yung brother ko sa stage, when she went up the stage. Tapos, kinausap namin si Ate Guy, in a whispering way, ganyan. Basta, nanam din po yung kapatid ko during that time. Okay? So, siguro sa Ate Guy, stayed there for about 2 hours. Tapos, nagpaalam na po siya kasi nga, hindi po siya pwede magpuyat, ganyan. So, ganun pa rin po, pinahatid ko po si Ate Guy sa driver, going back to the condo. Then, sabi ko kay Ate Guy, mag-text siya sa akin pag nakarating na siya ng condo, which she did, no? Nag-text po si Ate Guy sa akin, thanking me for inviting her over. Yun po, okay? So, yan pong nangyari sa aking birthday celebration. Okay? Then, let's go now to 2018. Ito po yung time na si Ate Guy po ay merong parang private function na pupuntahan sa Peninsula Manila. Yes, it was a painting exhibit. Then, I was contacted by Ate Guy to join her sa isang painting exhibit na hindi po to showbiz function dahil wala pong artista that time. Ito naman po yung mga nasa elite circle. Siya lang ng Ate Guy, di ba? So, she was invited to a painting exhibit in Peninsula Manila that time. They had a dinner. So, alam nyo ba kung sinong kasama niya doon? Kasama niya po doon si Madam Sinaida Nedi Rustia Cantongco, ang may-ari lang po ng Rustans. And a lot more of
Makati's most prominent figures na nakalimutan ko na po yung ibang pangalan. Pero I think they were 8 that time. They were talking about Nora Honor. They were talking about their adoration about the superstar. Naririnig ko po though hindi naman po ako pwede syempre makihalo kasi kare lang po ako ni Ate Guy doon, di ba? Pero one thing that I noticed, Ate Guy had this charisma, not only with the masses, not only with the working class, but also with the prominent personalities, the rich and famous, so to speak. Ganyan po ang nangyari sa amin ni Ate Guy dun sa Peninsula Manila. Then I left her na kasi sabi niya sa akin, Dennis, mauna ka na. Total naman, meron namang maghahatid sa akin. So okay lang po, nauna po ako noon, nung time na yon sa pagkikita namin ni Ate Guy. So I even texted her kung okay pa siya o kung nasa Peninsula Manila pa siya. Then she answered me back, pauwi na rin daw pala siya at hinatid na pala siya nung isang guest doon na admirer din po ni Ate Guy. Okay? Then, isunod na po natin yung Edis Award. Sa Edis Award po, it was held on September 3, 2018. Okay, same scenario. Kinontak ako ni Ate Guy. She called me up kung gusto ko sumama sa Edis Award that time. So, sabi ko na naman, syempre, go, Ate Guy. Sama ako dyan. So, sumama na naman po ako kay Ate Guy. So, punta na naman po ako ng condo. Tapos, si Ate Guy, naabutan ko na pong mini-makeupan, ganyan-ganyan. So, doon, nag-stay muna po ako doon sa sala ng condo ni Ate Guy until such time na tapos na po yung pag-makeup, and nagbisa po si Ate Guy afterwards. Tapos yun na po, sinundo po kami ng GMA van. That time, iniwan ko na lang po yung kotse sa parking lot sa may Eastwood. So pagdating po namin I think this is in Theater in Soler. Yeah, sa Soler Hotel naman ito ginanap. Alam niyo ba nung nandun kami sa lobby nung Soler, ganun din po ang nangyari. Ang dami-dami na pong press people, ang dami-dami na pong mga taga-media na nag-aabang po kay Ate Guy doon. Pagbaba po ng van ni Ate Guy, ayun, she was interviewed back. Tapos lahat po ng fans andun po, nakapalibot na po sa kanya. Ayan, grabe. Kaya sabi ko nga, grabe pong enigma ni Ate Guy, grabe po ang sheer presence niya, no? You will be puzzled. Mag-iisip ka rin on the spot. Ako mismo napaisip ako ganito pa rin pala siya kasikat. Ganito pa rin pala siya kalaki. Ganito pa rin pala siya kaningning. Kasi kung si Ate Guy po, laos, sino papansin sa kanya? Wala. 'Di ba? Baka ni tabloid writer hindi siya pansinin. But hindi ko po nakita 'yon during the Edis Award. So, ayun po. After the interview, pasok na po si Ate Guy. Binigyan po ng ng isang isang entertainment editor. Binigyan po siya ng parang queuing para sa kanyang pagpanik sa stage, ganon. So, ilan po ba yung mga icon awardees that time? I saw Maricel Soriano, Charo Santos, Eddie Garcia, then I think Gloria Romero and the late Susan Roses were also awardees, pero hindi po yata sila naka-attend dun sa awards night ng Edis. Okay? So, after po nung spot ni Ate Guy and the rest na on the stage, I think si Ate Guy po ay ginawa nilang presenter for Best Picture and Best Actress yata ng Edis Awards. Kaya medyo nagtagal pa rin po si Ate Guy during the awards night ng Edis. Then, pag alis po namin ni Ate Guy sa Edis Awards, ayun, medyo late rin po.
medyo inantok na po si Ate Gay sa sa van pa uwi. Tinanong ko nga si Ate Gay kung Tommy uli. Sabi ni Ate Gay, ano yung Tommy? Sabi ko, Ate Gay, gutom. Ayun ba yun? Oo, Tommy. Sige, gagamitin ko na yung Tommy. At susunod. Parang inaano ko lang po si Ate Gay kasi po inaantok na. Sabi ko kasi kay Ate Gay na malapit na tayo sa condo. Ayan, ganyan. So, it was a happy experience. It was a very memorable experience for me with a superstar during these several functions that I was invited because of her. Then, napansin ko lang talaga na talagang ang isang Nora Honor, wala naman pagbabago. She never changed. She's still what she was. She's still what she wanted to be. Napaka modest. She's very humble sa lahat ng tao. Walang kimi, nandun pa rin po yung nahihiya, magsalita, so on and so forth, di ba? I've learned a lot from these experiences na even if you meet a lot of people from the poorest up to the richest, you just have to be yourself. You have to be very, very automatic. You have to be very, very modest with your personality. And people will easily love and respect you in high heavens. Yun ang napansin ko kay Nora Honor. Even to us fans, we have to do it. We have to be specifically translating this to our respective lives. Hindi importanteng magyabang. Hindi importanteng makipagyabangan tayo. We just have to be very, very simple. And at the same time, let's surround ourselves with good people. Okay? So, diyan po nagtatapos ang aking 11th vlog. At maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood ngayong araw na ito. Hanggang sa muli po, mag-subscribe, like, and share. Okay? God bless you all.